nga po pala si Binibining Erwin Ortega Andrade na inyong guro sa umagang ito. Bago natin sisimulan ang aking tatalakayin, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon Bago natin simulan ang ating talakayan, mag-check muna ako ng attendance. Pacturan, Pacaldo, Ismael, Rodrigo, Amanda, Ana, mahusay mga bata sapagkat walang absent ngayong araw. Maaari bang tumayo tayong lahat at gawin itong boom snap clap, boom snap clap, snap boom snap clap, boom snap, boom snap clap, boom snap clap, snap boom snap clap, boom snap, boom snap clap, boom snap clap, snap boom snap clap, boom. Okay, salamat mga bata. Mahusay mga bata! So ngayon, bago tayo tumungo sa ating talakayan, maaari bang pulutin ang iyong mga basura at pakiayos ang iyong mga upuan? Pakilagay sa basurahan ang inyong mga basura. Okay, maraming salamat. So ngayon, aking tatalakayin ang isang maikling kwento na pinamagatang si Berta, ang batang responsable. Okay, so ngayon, ang maikling kwento na ating babasahin ngayon ay pinamagatang si Berta, ang batang responsable. So bago muna yan, ako muna ang magbabasa at susunod naman ay kayo. Okay. Okay, makinig kayong lahat ha. Si Berta, ang batang responsable. Umaga na marinig ni Berta ang tilaok ng manok. Tumayo siya agad sa labas, naglalakad papuntang banyo. Siya ay naghilamos at tumingin sa salamin. Maya-maya, tinawag siya sa kanyang ina. Berta, kakain na. Opo, inay, sabi naman ni Berta. Agad na nagtungo si Berta sa kapagkainan. Umupo siya at sabi ng kanyang ina na magdasal muna. Nagdasal si Berta bago kumain. Pagkatapos, magpasalamat sa Panginoon, agad siyang kumain. So, mabilis niyang inubos ang kanyang pagkain at uminom agad ng tubig pagkat alam niyang na kapag pinagalan niya ang kanyang buwan,
mahuhuli na naman siya sa kanyang klase. Pagkatapos niyang kumain, naliligo at nagbihis ng kanyang uniforme. Nagsuklay at kinuha ang kanyang gamit nang makapaghanda na ang nagpapaalam na siya sa kanyang ina. Para makarating sa paaralan, sumakay siya sa tricycle na makakarating sa kanyang silid-aralan. Palibhasa ay unang araw ng pasukan, agad niyang hinanap ang kanyang silid-aralan. At nang makita ito, umupo sa bakanting upuan. Maya-maya pa ay tumulog ang alarm ng kanilang paaralan at ito ay nagpapahiwatig na oras na ng klase. Makikita sa labas ng silid-aralan na ilang mga estudyante na tumakbo at pumunta sa kanilang silid-aralan. So, gaya ng sinabi ko kanina, na pagkatapos kong bumasa nito, kayo naman ang magbabasa ng tahimik. Ayos ba sa inyo yan, mga kaklase? Okay, so maraming salamat at bigyan ko po kayo ng 10 minuto para magbasa. Magbasa ng kwento ni Berta, ang batang responsable. Okay, simulan nyo na mga mag-aaral. Okay, mga bata. So, gaya ng sinabi ko kanina, na pagkatapos kong basahin itong lahat, kayo naman ang magbabasa ng tahimik. Ayos ba sa inyo yan? Okay, maraming salamat. So bigyan ko kayo ng 10 minuto para basahin ang maikling kwento na pinamagatang si Berta, ang batang responsable. Okay, simulan nyo na ang pagbabasa. Ngayon mga bata, pagkatapos nating basahin ang ating maikling kwento na pinamagatang si Berta, ang batang responsable, ay sagutan naman natin ang patnubay na tanong. Unang tanong, tungkol saan ang maikling kwentong binasa? Okay, factural. Okay, maraming salamat, Factural. Tama ka. So, ang kwentong tungkol sa batang responsable ay dahil alam niya ang lahat ng kanyang gawaing bahay. Dahil tumutulong siya sa kanyang ina at sa umaga naman ay manalangin talaga siya. So, darako naman tayo sa pangalawang tanong. Ano ang mensaheng nais iparating ng akda sa mamabasa? Okay, Bakaldo. Okay, magaling. So maraming salamat, Bakaldo, no? So sa lahat ng inyong mga sagot ay tama. So bilang mag-aaral, anak at tao ay kailangan natin maging responsable sa lahat ng mga bagay at aspeto. Sapagkat bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang nakakaakibat na responsibilidad na dapat nating gampanan. Okay mga bata, gusto kong ibigay ninyo ang lahat ng mga ginagawa ng mga pangunahing tauhan sa kwento o mga narinig nyo sa pagtilaok ng manok. Okay, Factural.
Okay, tama. Sino pa? Pakaldo. Okay, tama. Ano pa? Okay, Ochea. Okay, mahusay. Ano pa? Marami pa, marami pa. Ano pa? Okay, Byungko. Okay, marami pa. So, ano pa? Okay, maraming salamat mga bata. So, lahat ng inyong mga sagot ay tama. So, tama ito sa mga ginagawa sa bida, sa kwento. So, ngayon, basahin nating lahat ulit ang ginawa basahin nating lahat ang mga sagot nyo o mga sagot ng mga kaklase nyo. Ano yon? Basahin nating lahat. Okay, maraming salamat sa inyong lahat at maraming salamat sa mga sumagot sa aking mga katanungan. Ngayon, balikan ninyo muli ang ating maikling kwento at basahin ninyo ito ng tahimik. Okay, mga bata. So, tapos na bang mabasa lahat? Okay, maraming salamat. So, ngayon, matapos niyong mabasa ang maikling kwento na pinamagatang si Berta ang batang responsable ay marami ba sa inyong nakikita o napapansin sa kwentong ito? Mga nakikita nyo na mga salita tumutukoy sa mga salitang kilos o galaw-galaw. Marami ito ha? May napapansin ba kayo? Okay, meron. So ano yun? Okay, fakturan. Okay, so, sino pa? Byungkob? Okay, marami pa. So, ano pa? Marami pa, no? Ano pa?
Okay, maraming salamat mga bata sa inyong mga sinagot. So, mahusay, no? So, nabigay ninyo ang mga salitang kilos o mga salitang tumutukoy sa kilos o galaw na nakapaloob sa akda. So, basahin natin lahat o itapon basahin natin lahat ang mga binigay niyong mga sagot. Ano yon? Okay, tama. Ano pa? Ano pa yun? Meron pa yun, no? Okay. Magaling. Okay, tama. Okay, tama ang lahat ng inyong mga sagot, no? So, bigyan natin ng puntos ang inyong mga sarili. Gawin nyo to. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom, snap, clap, boom, boom, snap, shh. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom, snap, clap, boom, boom, snap, shh. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom, snap, clap, boom, boom, snap, shh. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom, snap, clap, boom, boom, snap, shh. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom, snap, clap, boom, boom, snap, shh. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. So, ngayon, ano ang tawag sa mga salitang nagsasaad ng mga salitang kilos o galaw? Ano? Okay, magaling. Ngayon, ano ang pandiwa? Sino ang may sagot? Ano ang pandiwa? Okay. Ocheya, ano ang pandiwa? Okay, maraming salamat, Ocheya. So, magaling, no? Tama ang kanyang sagot. Ang pandiwa ay isa sa mga bahagi ng pananalita na kung saan ito ang nagbibigay ng buhay sa mga pangungusap, sapagkat nagsasaad ito ng mga kilos o galaw ng isang tao, hayop at bagay. At gaya nga ng sinabi ni Ocheya kanina na ito ay makakatulong upang matiyak at malaman ang kilos o galaw ng isang tao, hayop at bagay sa loob ng pangungusap. At ang pandiwa ay binubuo ng mga salitang ugat at panlapi. Okay, Kadalaba, maaari mo bang ibahagi sa amin ano ang kaibahan ng tatlong aspekto ng pandiwa? O sige. Okay, tama. So, magaling, no? So, tama at mahusay ang kanyang sinasabi. Lahat ng kanyang sinasabi ay tama. So, ang kahibahan ng pandiwa ay may tatlo, no? May tatlong aspekto ng pandiwa. Ano-ano ito? Panagdaanan. So, panagdaanan. So, ano nga ba ang panagdaanan? Okay, so, ang panagdaanan ay tumutukoy sa mga salitang nagagawa na, tapos na at nangyayari na. Halimbawa, naglalaba at sumasayaw. Ano-ano ang mga halimbawa? Naglalaba at sumasayaw. So, very good. So, ano ang pangalawang aspekto ng pandiwa? Okay.
Tama, pangkasulukuyan. So, meron ba dito ang nakakaalam kung ano ang pagkasulukuyan? Okay, Valyante, ano? Okay, tama. So, ang pangkasulukuyan ay tumutukoy sa mga kilos na ginagawa o nangyayari sa kasalukuyan. Halimbawa, kumakanta at kumakain. Ano-ano ang mga halimbawa? Mga halimbawa ng pangkasalukuyan. Ano-ano ito? Kumakanta at kumakain. So, magaling. So, ano ang pangatlong aspekto ng pandiwa? Okay, magaling. Panghinaharap. Okay, ano ang panghinaharap? Meron ba dito ang nakakaalam kung ano ang panghinaharap? Okay, tahang langit. Ano ang kahulugan ng panghinaharap? Okay, mahusay. So, magaling, no? Tama ang kanyang sinasagot. Ang panghinaharap ay tumutukoy sa mga salitang kilos na nagaganap o mangyayari pa. Mangyayari pa lamang. Mangyayari pa lamang sa hinaharap o gagawin pa lamang. Halimbawa, maglalaba, kakain, at manunood. Ano-ano mga halimbawa? Maglalaba, kumakain, at manunood. Okay. Yan lang, no? So, ito ang tatlong aspekto ng pandiwa at mga halimbawa na sinasabi ko kanina. So, balik tayo, no? Ano-ano nga ba ang mga halimbawa ng pangnagdaanan? Ano-ano to? Ano yung sinasabi kong mga halimbawa kanina? Okay, very good. So, una ay ang naglaba at sumasayaw. Ano-ano yon? Naglalaba at sumasayaw. Very good. So, ano ang pangalawang aspekto? Pangkasulukuyan. So, anong mga halimbawa ng pangkasulukuyan? Ano ang mga sinasabi kong halimbawa sa pangkasulukuyan kanina? Okay, very good. Kumakanta at kumakain. Ano-ano yon? Kumakanta at kumakain. Tama. So, mahusay, no? Nakikinig kayo. So, pangatlo ay ang panghinaharap. Ano ang mga halimbawa ng panghinaharap? Mga sinasabi kong halimbawa sa panghinaharap kanina. Ano yon? Okay, so ang halimbawa ng panghinaharap ay ang maglalaba, kakain, at manunood. Balik nga, maglalaba, kakain, at manunood. So, sa kabuuan, nakakatulong ba ang mga pandiwa na nakapaloob sa kwento upang matukoy ang mga ginagawa ng mga pangunahing tauhan na tumalaok ang manok? Okay, tama. So, magaling, no? Nakinig kayo. So, mukhang lubusan yung naunawaan ang akda na ating binasa, maging ang pandiwa
at ang tatlong aspekto ng pandiwa. So, upang lubusan kong matiyak na naunawaan ninyo naunawaan ninyo o natutunan o may natutunan kayo sa araw na ito patungkol sa ating mga aralin na tinatakay. So, hahatiin ko kayo sa tatlo. Pagkatapos ay bumuo kayo ng panibagong maikling kwento. No? So, nakapaloob dito ang paghahawi ng mga sagabal sa pagbuo ng kaisipan. Ang mauunang pangkat na mauunang matatapos ay bigyan ko ng puntos at siya ring tatanghaling panalo sa pagsasanay natin ngayong araw. So, narito ang mga pamantayan sa pagbuo ng maikling kwento. At binabati ko kayo sapagkat nagawa niyo ng tama ang ating aralin ngayon. So, bilang paglalahat, itaas ang mga kamay kung sino ang nakakaunawa sa ating aralin ngayon. Okay, madami, no? Madaming nakaunawa. So, tatanungin ko kayo, ano nga ba ang pandiwa? Okay, marami ang nagtataas ang kamay, no? Okay, doon naman tayo sa likod. Okay, so Rachel, ano ang pandiwa? Okay, magaling. So, bigyan natin ng tatlong magaling si Rachel. Magaling. Okay, maraming salamat sa inyong lahat, no? So, upang matiyak ko na tunay kayong natuto sa ating aralin, ay kumuha kayo ng isang 1/4 na papel at magkakaroon tayo ng pasulit ngayon. Okay, kumuha muna kayo ng papel. Kumuha muna kayo, no? Okay. Babasahin ko ang panuto. Makinig kayong lahat. Panuto. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama. At isulat naman ang mali kung ang pangungusap ay mali. Babalikan ko, ha. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay tama. Isulat naman ang mali kung ang pangungusap ay mali. Naunawaan niyo ba? Okay. So, simulan ko na. Unang tanong. Ayon sa akdang binasa, si Berta ay isang batang pasaway at matigas ang ulo. Tama o mali? Magbibilang ako. Okay, dadapo naman tayo sa pangalawang tanong. Ang nais ipabatid na mensahe ng akda ay binasa ay dapat tayong maging responsableng tao sa lahat ng aspekto. Ang nais ipabatid na mensahe ng akdang binasa ay dapat tayong maging responsable sa lahat ng aspekto. Tama o mali? Okay, dadapo naman tayo sa ikatlong tanong. Ang pandiwa ay tumutukoy sa mga salitang naglalarawan.
Ang pandiwa ay tumutukoy sa mga salitang naglalarawan. Okay. So, pang-apat na tanong. Ang pandiwa ay may tatlong aspekto. Ang pandiwa ay may tatlong aspekto. Tama o mali? Okay. Sa panghuling tanong, ang tatlong aspekto ng pandiwa ay ang mga pangnagdaan, pangkasalukuyan, at paghinaharap. Ang tatlong aspekto ng pandiwa ay ang mga pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Tama o mali? Okay, yun lamang po ang ating pagsusulit. So ngayon, ibigay nyo sa akin ang inyong mga papel. Okay, maraming salamat sa inyo mga bata. So, ngayon mga bata, may ipapagawa ako sa inyo. Sumulat ng isang maikling kwento base sa inyong sariling karanasan. Karanasan na nagpapakita ng inyong responsable. Tandaan ang pagbuo ng isang sariling maikling kwento na dapat ito ay kinapapalooban ng mga pandiwa. Ayos ba sa inyo yan mga bata? Okay. Maraming salamat, no? Okay, mga bata, tapos na ang ating oras, no? At tapos na din ang ating aralin sa ngayong araw na ito. So, muli, ako nga po pala si Binibining Erwin Ortega Andrade na magpapaalam na sa inyo. Maraming salamat. Paalam!